Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Alas 8 ng gabi, Kailyn's party started an hour ago. Pero laking pagtataka niya kung bakit halos 10 pa lang ang dumarating. Sa dinami-dami ng inimbita niya, kung hindi employees ng Kailyn clothing line, ang bisita lang ay ang business partners ng daddy niya at ang mga kumari naman ng mami niya. Pero yung mga bigating tao at mga artista na pinadalhan niya ng invitation ay hindi pa dumarating. Ni anino nila ay hindi maaninag ni Kailyn. She's been pacing back and forth sa loob ng kanyang opisina. Nagagalit siya kung saan nga ba siya nagkamali. Kanina pa niya tinititigan ang invitation ng Kailyn's clothing line 4th founding anniversary. Wala namang maling information doon to mislead her guest. Tama naman ang oras, ang date at ang place na nakalagay sa invitation card. Pero bakit nga ba? Bakit sa daang-daang pinadalhan niya ng mga invitation? Bakit 10 pa lang ang dumarating? Han, calm down. Baka nagkataon lang na late sila. Wika naman ni Luis dito, trying to help Kailyn from her growing anxiety. Late? So paano yun? They are 100 bundles of idiots? Pagtataas naman ang boses ni Kailyn dahil sa galit. Kailyn, you're too tense. Madami namang tao. We can celebrate on our own. Ang mahalaga, mairaos natin itong big achievements ng Kailyn clothing line. Mairaos? Ayoko na mairaos lang, Luis. I want this party to be success. I want to see headline tomorrow about this party. Kaya yung mairaos na sinasabi mo, save it for yourself. That's not me. Pag-irap naman ni Kailyn. Hindi na muling sumagot pa si Luis. Iniintindi na lamang niya si Kailyn. Kung sa bagay nga naman, ilang linggong nagplano at pinaghandaan ni Kailyn ang party na ito. Hindi niya masisisi ang nobya kung ganito ito basta ngayon. Sa gitna ng katahimikan ay bumukas naman ang pintuan at pumasok ang sekretarya ni Kailyn. May hawak itong tablet. Ilan na sila? May nadagdag ba? Wika niya. Wala pa pong nadagdag, ma'am. Pero may nalaman po ako. Sabihin mo na. May kasabay na event po ang Kailyn Clothing Line 4th founding anniversary, which is the grand opening of Laura Bell Clothing Line. Sabi naman ng sekretarya nito. Laura Bell Clothing Line? Sino yun? Bagong bukas pong clothing brand. I also found out na business partner ng Laura Bell Clothing Line ang Clarence, and I also saw this in FB Live ni Clarence Robinson page. Looks like doon po nagpunta ang lahat ng invited sa event na ito. Iniabot ni Gabi ang tablet kay Kailyn. Pinanood naman niya ang live at noon niya nakita ang mga artista at mga media influencer na inimbita nga niya. Clarence is talking in the video at pinakita niya every details of the party. Who are the guests? How the place looks like, the foods, the wine, everything. The life is very detailed. Naiirita naman si Kailyn. Nasa gitna pa lang siya ng video ay pinatay na niya ang device at itinapon niya ito sa wall. Kasabay ng pagtatapon niya ng tablet ay ang malakas na pagsigaw niya sa sobrang galit niya. And ma'am, nakita ko po itong invitation na ito sa mailbox sa labas ng building. Pahiklas na tinanggap ni Kailyn ang envelope. Binuksan niya ito. At ang una niyang nabasa, "You are invited and Laura Bell grand opening." Kailyn assisted the 4W. What, when, where, and who. However, only Laura Bell lang ang pagkikilanlan ng founder ng kumpanya. Katabi ng identity na iyon ay ang pangalan naman ni Clarence Robinson. "This gayest bitch," she mumbled between gritted her teeth.
Ihanda ang sasakyan ko. I will go personally on this trip event. Kailan no? Uwi ka naman ni Luis. Why? Why not? Because Clarence is your friends? Napabuntong hininga naman si Luis. Kilala niya si Kaylin. Alam niyang hindi na niya mapipigilan ang nobya sa desisyon nito. No need to prepare your car. I will drive you there. Uwi ka naman niya. Lumabas silang dalawa ng office. Nang maiwan mag-isa si Gabby ay agad niyang kinuha ang cellphone at nag-report siya kay Clarence. Papunta na sila, sir. Kaalis lang po nila. Gabby is one of the people na may lihim na galit kay Kaylin. She's been loyal for the past years. Pero sawang-sawa na siya sa kasamaan ng ugali ng amo. Dahil doon, she personally offered Clarence to be his ears and eyes and sa the kissy wall. Doble pa ang kita niya. She's not afraid dahil wala naman siyang pamilyang pinoprotektahan. Hindi pa nag-uumpisa ang party dahil alas 8 pa ang arrival ng mga guest, kaya matik na alas 9 ang start nila. The 1-hour allowance is for the guest na maaaring malate considering the distance of their house and the traffic. Nasa kwarto pa si Maxine na temporaring ginagawa nilang dressing room. Formal party the theme of the grand opening ng Laura Bell, kaya nightgown and cocktail dresses ang madalas na suot ng mga kababaihan. There is nothing new sa suot ng mga kalalakihan. Tapos nang maayusan si Maxine. Sa ganda niyang yun, pwede na siyang makipagtapatan sa mga beauty queen. Walang mag-aakala na 33 years old na siya. And a mother and once a martyr wife who was cheated on. Malayong malayo na siya sa dating Maxine. Biglang may kumatok naman sa kanyang pintuan kaya nakuha nito ang atensyon niya. Nakita ko si Marichel among the guest. Wika naman ni Clarence, saka siya rumampa papalapit sa nakaupong si Maxine. Nandyan din ba si Papa? Papa? Papa Eddie or Papa Ernesto? Papa Ernesto. Sagot naman ni Maxine. Wala, yung pasneya lamang na Marichel ang nakita ko. Tignan lang natin mamaya kung magagawa pa niyang ngumiti ng ganon. Nanatili namang tahimik si Maxine. Anyways, malapit na sina Kaylin, yung impaktita. Kaya magsisimula na ang laro. Kaya stay fresh, babu. Hinalikan naman siya ni Clarence sa pisngi niya. Sa katatakbo-takbong lumabas ng temporary dressing room. Nag-aabang siya sa entrance ng Laura Bell Building para kunyari ay salubungin ang mga guest. But he is only waiting for two people, none other than Kaylin and Luis. By 8:37 p.m., finally, Luis and Kaylin arrived. Magka-cross arms pa sila. Well, ani naman ni Clarence. Kumusta ang 4th founding anniversary? It's no fun. Thank you for stealing my guest. Kaylin sounded friendly, but she's actually being sarcastic. You should be careful of your choice of words, Kaylin. Hindi ka ba natatamaan sa salitang steal? Di ba dun ka nanggaling? You were graduated of Bachelors of Pakikiapid, Major in Mestresy. Summa cum laude ka pa nga eh. Clarence, you're being too much. Pakikisali naman ni Luis. Oy Luis, ikaw ba yan? Okay ah. Kamukha mo yung kakilala kong Luis before who cheated on his wife. Ang kaso mukha kang napabayaan. Nanatili namang tahimik ang dalawa kaya huminto na rin si Clarence. Okay. I'm sorry. Sumunod kayo sa akin. We have a special table just for you. Para kitang-kita ng mga mata niyo yung show. Clarence emphasized the kitang-kita words for the double meaning. Gulat ang parehas na mayanis sa mga mukha ni na Luis, Kaylin at Marichel nang magkita silang tatlo sa iisang table na nasa harap ng removable stage. They asked the another kung bakit naroroon sila. I don't have plan to stay here, but you look like you're enjoying yourself, ma. Matari naman na tono na wika ni Kaylin. Di hamak namang mukhang mas masaya dito unlike your party. Look at you, nandito ka nga eh. Bumulong naman si Luis. Na tila ba sinasabihan ang mga ito na tumigil na. Hindi pa rin huminto ang dalawa. When the lights turned off
at nagdilim ang paligid. The MC started speaking too. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. Welcome to Laura Bell's grand opening event. Let us be clear here. Folks, unlike the traditional, the ribbon cutting will follow after the introduce the people behind Laura Bell's. Anong malaki at mala DJ na boses ng lalaking MC. To formally started the most awaited event, let me introduce to you the founder of Laura Bell's clothing line. Ladies and gentlemen, she is 33 years old. She studied Bachelor of Technical Teacher Education, major in garments, fashion in design in Polytechnic University. Unfortunately, she stopped studying to support her family financially. At the age of 30, she continued her degree in Beijing University. She is an excellent employee of a Bell fashion company based in China. Her designs are widely popular in Beijing. Now that she's back in the Philippines, she established the Laura Bell clothing line with the help of Mr. Clarence Robertson. Nakatutok naman kay Clarence ang spotlight. Habang nagpapalakpakan ay kumakaway siya. Maigi namang tinitigan ni Kailin at pinakikinggan niya ang introduction of There is Growing Root on Her Feet para siyang uugatin sa pagkakaupo. Because of the boredom, she can't believe na pinagpalit ng mga taong ito ang magandang party ng Kissy clothing line para lang dito. Ladies and gentlemen, please welcome the founder of Laura Bell's clothing line, Miss Maxine De Santiago. Isang spotlight ang tumutok sa stage. Slowly the electronics walls and the stage slide apart from each other na parang elevator na nagbukas. Maxine take her first step patungo sa pinaka-stage, saka siya nag-angat ng ulo. Dahil sa sobrang gulat ay naistatwa na lang bigla si Marichel, Kailin at Luis. They can say whether the Maxine De Santiago from before and the same woman from walking gracefully in the stage. Naging mahaba ang katahimikan para kina Marichel, Kailin at Luis. Although the surrounding is full of joy and excitement, nabubukod tangi talaga ang kanilang table to compare the situation with. Para itong cartoons at tanging sa specific area lang, madilim ang panahon at umuulan. But the rest is cloudy and sunny. Di ba siya yung dati mong daughter-in-law? Gulat na tanong naman ni Carmelita kay Marichel. The moment Marichel is like a thief. Hindi napaprasa sa utak niya, affecting the rest of the scenes. Tila yata ayaw tanggapin ng mga mata niya ang nakikitang magandang katayuan ni Maxine sa buhay nito. Luis and Kailin was a specialist too. For the past 3 years, nilang pagsasamang dalawa, never sumagi sa isip nila na darating ang panahon na ito. Kailin always thought that Maxine is a loser and weakling. Hindi naman kasi niya makukuha si Luis kung mali ang akala niya, diba? Everyone is clapping their hands, feeling all the amused and starstruck. Luis blinked his eyes once and twice at hindi siya makapaniwala at yumuko siya kay Kailin. Bumulong siya. Let's go. Tumingin naman na masama si Kailin kay Luis. Where to? Let's go back. You have your own party to manage. Nagtaas naman ng kilay si Kailin. No, ayoko. Where are we gonna all of the sudden? Because of your ex-wife? Kailin, please. May sarili kang party na dapat mong i-manage. I told you, I'm not leaving. Pag umalis ako sa lugar na ito, she will thought I'm running away. I won't give her a reason to lock down on me. Bulong man ang naging pagpapalitan nilang dalawa ng mga katagang iyon. Damang-dama pa rin naman ang bigat ng kanilang bawat binibitawang salita. Napansin naman ni Kailin na hindi mapakali si Luis. Don't tell me, you are affecting seeing your ex-wife again? Kaya ba gusto mo nang umalis? That's absurd, Kailin. Stop making things up. Then manatili ka sa tabi ko at ipakita natin sa kanya na masaya tayo. Wika naman ni Kailin. Nadamitan lang siya ng maayos, Luis. She's still the loser woman in your eyes. Get your act together.
Kunot noong inalis ni Kailin ang tingin sa nobyo, and she sat up straight. Gustong-gusto nang umalis ni Kailin doon sa kinauupuan niya, but she had to stupid principle. Leaving the intimidant without fighting back is cowardness, and she wanted to prove everyone na hindi siya duwag. She will stick in her principle. Before we proceed the ribbon cutting, let's hear a message from Miss Maxine. Aning MC after he gave Maxine the time she needed to on the stage. Miss Maxine, her walk, her movements, her smile, everything about her is very defined. Hindi magawa ni Luis na tingnan na matagal si Maxine. He's afraid that once na tumingin siya dito, baka hindi na niya maalis pa ang mga mata sa kanya, and it let up an arguments between Kailin and him. Congratulations, Miss Maxine. And just so know, you look really beautiful and dazzling tonight. The MC praised her beauty. Ngumiti naman si Maxine na malawak. Thank you. The master of the ceremony stepped down on the platform to give way of Maxine. He also offered his hands para makatungtong siya na maayos sa higher surface. Maxine expressed his gratefulness for the second time. Sa kananiya hinarap ang mga bisita. Kanina pa niya nakita si na Luis. Alam kasi niya na nakareserve ang mga upuan na iyon sa harap for them. At first, she was nervous. Pero na makita niya ang mukha nilang tatlo, looking up on her, na para bang nakakita sila ng patay na bumangon sa hukay. Her fear vanished. At first, she had a doubt to herself about her feelings for her ex-husband. Akala niya babalik ang lahat ng feelings niya once na makita niya muli ito. But it never was. Nang makita niya ito, wala siyang nararamdaman. Walang kakarampot na pagmamahal. Wala ding malalim na galit. It's like seeing a stranger that only means na naka-move on na nga talaga siya from her past. Maxine started speaking. She greeted all the ladies and gentlemen a good evening. She also thanked everyone for coming to her event. Pagkatapos noon ay pinasalamatan niya isa-isa ang lahat ng tao na naniwala sa kanya when she was at her lowest. To my father Eddie, thank you for staying strong for us, for our family despite all the troubles and headache we caused Papa Eddie. Thank you. For my supporter brother Marco, you were the youngest, but you stood up for your elder sister. Thank you so much for all you've done for your ates. Thank you, Marco. To my beloved best friend and sisterhood Giselle and Clarence, I'm blessed woman to have both of you by my side. Thank you for not leaving me and for not giving up on me when I was at my worst. Thank you for standing up on me on my behalf of the hardest time, Giselle, Clarence. Words aren't enough to express my gratitude for the both of you, for years of believing in me when myself don't have a courage. Thank you so much. Bawat banggit ni Maxine sa pangalan nila ay may spotlight na tumututok. Tila naman nilalapirot ang puso ni Luis dahil sa mga sinabi ni Maxine. Hindi naman ginawa iyon ni Maxine ang speech na iyon para patamaan ng tatlo. Ginawa niya iyon mula sa puso niya at kung ano ang gusto niyang sabihin. Siguro kung literal na words can hit us stronger than the action, siguro ay kanina patadtad ng bukol si na Luis at Marichel. Ganun na rin si Kailin. After all, sila naman talaga ang core reason kung bakit naging mas maayos ang buhay ni Maxine ngayon. Ilang segundong naging tahimik naman si Maxine bago nagpatuloy sa pagsasalita niya. I want to thank my mom for raising me and our family with love, forgiveness and respect. Mom, if you're looking down on us right now from heaven, please let me honor you in front of all of this crowd. We don't have much before, but you gave us the thing we needed the most. Thank you for the love and for the care, Mom. Matapos mapasalamatan ang lahat ng taong naging parte ng kanyang mahabang journey to success, Maxine ended her speech by introducing the Laura Bells, the newest clothing brand in the industry. Thank you very much, Miss Maxine,
for the wonderful and heartfelt message. The M's to take over once again. And now, let all witness the ribbon cutting of Miss Maxine together with her business partner, Mr. Clarence Robinson. Lumakad si Clarence sa stage. He escorted Maxine pababa. Napatingin naman si Luis sa dating asawa. Ngayong mas malapit na si Maxine, hindi na niya naiwasan pang siyasatin ang pagbabago sa kanya. Nakikita ni Luis yung 22 years old na Maxine na sobra niyang minahal noon. No, he's wrong. She looks much better than her 22 years old self actually. Binigyan si Maxine at Clarence ng malaking gunting. Media personnel gathered around to the record highlights of the event. Nagsinyasan muna sina Maxine and Clarence bago nila sabay nagupitin ang pulang ribbon. The guests starting clapping their hands. At mula sa kung saan nakita ni Luis ang isang lalaki na may hawak na bouquet ng flowers, lumakad ito papalapit kay Maxine at nakita niya kung paano na-surprise ang kanyang ex-wife na makita ang lalaking iyon. Adam, you're here? Hindi makapaniwalang wika naman ni Maxine. I invited him. You're welcome. Nginisihan naman ni Clarence ang kaibigan. Tiningnan naman ni Maxine si Adam. In-stretch forward ni Adam ang kanyang kamay na may mga bulaklak. This is for you. Congratulations. Wika naman ni Adam. Thank you so much. Wika naman ni Maxine at nakipagbeso siya kay Adam. Dahil nandito ka na Adam, magpicture muna tayo. Kagaya ng sinabi ni Clarence, ay tumabi nga si Adam kay Maxine at nagtuloy-tuloy naman ang flash ng kamera.